despite the prosecution's understanding that a photocopy is now the original, is now considered as an original. Sabi ng rules of court, duplicates could be in several forms. It could be a photocopy. It could be, let's say, a photo or a perspective of another of the original, and so on and so forth, as long as it is not tainted, as long as it represents the original. So, sinortcut niya. May komento po ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay sa viral memes sa social media na nagsasabing maaari nang bumili gamit ang photocopy na pera. Alamin kung saan ito nag-ugat sa report ni MJ Mondihar. Maaaring makulong na hanggang 1 dekada ang sinumang mapapatunayang nag-iimprinta, nagpo-photocopy o namamahagi ng mga pekeng bersyon ng Philippine currency, physical man o digital. Ito ang mariing babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang maprotektahan ng halaga at integridad ng ating salapi. Ayon sa Central Bank, mahigpit na ipinagbabawal ang reproduction ng Philippine banknotes kahit black and white lamang at walang kulay. Nag-viral kasi sa social media ang memes o post na nagpapakita ng photocopy ng pera at nagbibirong maaari na umuno itong pambayad sa araw-araw. Nagugat ang usapin sa naging komento ni Attorney Amando Virgil Ligutan, abogado ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit niya na sa ilalim ng certain legal conditions, ang photocopy ng isang dokumento ay maaari nang tanggapin bilang original ebidensya sa korte. Despite the prosecution's understanding that a photocopy is now the original, is now considered as an original. Para naman sa international lawyer na si Attorney Anthony Ludalvi Vista, shortcut at kulang sa legal context sa naturang pahayag. I mean, he made a shortcut. What not ought to be said in shortcut. What the rules of court say is duplicates. So a duplicate of the original may be admitted as evidence if the original is missing or if the original could not be had. Paliwanag pa ni Attorney Vista, hindi tamang banggitin ang isang legal theory na hindi binibigay buong konteksto nito. Now, sabi ng rules of court, duplicates could be in several forms. It could be a photocopy. It could be, let's say, a photo or a perspective of another of the original, and so on and so forth, as long as it is not tainted, as long as it represents the original. So, sinortcut niya. Samantala, nilinaw ng BSP na sa ilalim ng Circular No. 829, krimen ang pagpiprint, pagpo-photocopy, pamamahagi o paggamit ng anumang kopya o larawan ng Philippine banknotes nang walang pahintulot mula sa Bangko Sentral. Dahil dito, hinikayat ng Central Bank ang publiko na agad i-report sa PNP o sa kanilang tanggapan ang anumang kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa pagkopya ng pera. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Samantala, posibleng ilabas ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kabuang 2 oras at 26 na minutong video ng online press briefing nito noong Nobyembre noong 2024. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, maaari nilang ipakita ang buong video dahil ang inilahad lamang sa cross-examination ng Miyerkules, July 8, ay ang bahaging makikita ang emosyonal na pagkabalisa ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ni POA na naghahanda na sila sa pagtestigo ni Lopez sa impeachment trial. Matatandaang naglabas ng subpina ang Senate Impeachment Court na nag-uutos kay Lopez na dumalo sa paglilitis noong July 13 at 14. Ipinatawag o sa darating na ngayong araw at bukas, hindi noong. Ipinatawag si Lopez matapos igiit ng defense na ang nakakulong o pagkakakulong nito sa kustodiya ng isang komite ng Kamara noong 2024 ang nagtulak kay Vice President Sara na magbitiw ng mga kontrobersyal na pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na mabubuksan lamang ang silyadong tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio kung may nakasulat na pahintulot mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lacson, alinsunod ito sa National Internal Revenue Code kaya hindi maaaring i-unseal ang mga dokumento nang walang kumpletong legal na kinakailangan. Dagdag pa niya, susuportahan niya ang pagbabalik ng tinatawag na BIR box sa Bureau of Internal Revenue na siyang dapat umanong magpresenta nito kung kinakailangan o kakailanganin sa paglilitis. Nilinaw din ni Lacson na boboto siyang tutol sa anumang hakbang na buksan ang mga dokumento nang walang wastong pahintulot dahil maaari umano itong lumabag sa batas.
Hiniling naman ng NBI o National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may schedule ng mas maagang kanyang pagtestigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Matibag, kailangan niyang dumalo sa isang summit sa Thailand kaugnay ng paglaban sa scam sa transnational organized crime mula July 21 hanggang 22. Naasahan siyang magbibigay ng testimonya hinggil sa investigasyon ng NBI sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara laban kay Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Alamin muna natin ang pulso ng bayan kung ano po ang kanilang masasabi sa unang 3 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Narito ang pulso ng bayan. Ma'am, ano pong masasabi niyo sa impeachment ni VP Sara? About the process or about the Sa 3 araw po na assessment niyo po. assessment ko, disappointing kasi parang dilatory tactics yung ginagawa ng both parties, no, yung prosecution tsaka yung defense. Kaya lang yung syempre yung iba nagmamagaling. So sana direct to the point yung mga I'm looking forward to yung bagong presentation ng evidence nila para hindi ma-confuse sa mga tao. Ewan ko, parang wala naman kasi pang masyadong progress kasi 3 days pa lang naman, di ba? Tapos parang yung banata naman nila is more on puro objection sa ata yung first day. Tapos ewan ko, parang wala pang masyadong wala pa talagang progress actually. Hindi maganda talaga yun. Dapat kailangan nila talaga ayusin mo na yung yung mga baha dito, mga flood control na yan. Sa impeachment, gusto natin yung corruption matanggal dito sa bansa natin. Pero yung impeachments parang useless po, hindi po maganda. Ayoko nun. Para sa akin kasi kahit sino ang umupo sa pamahalaan, sa umpisa okay. Pero pag tumagal-tagal na din, ganun din. Kahit sino ang iboto natin sa Pilipinas, di magtatagal, lalabas at lalabas din ng tunay na hangarin ng bawat isa. Kumbaga, nasa sa ating mga mamamayan din eh. Yun ang ginusto nating iboto. Kung ayaw mong iboto, huwag ka na lang magboto. Kasi pagka nakita na natin yung kalakaran nila, sisisihin na natin sila. Sisihin natin sarili natin. Tayo yung naghalal sa kanila. Wala rin naman tayong mapapala. Sila lang din naman ang magdidesisyon yan sa taas din. Actually, hindi ako nanonood eh. Inaantay ko na lang sinong lalabas na. Kasi magagaling sila parehas. Hindi ako masyadong nanood nung parang sa internet lang. Masasabi ko lang magagaling yung mga abogado ni Sara. Wala, puro lang kabubuan ginagawa ng administrasyon ngayon. Bakit, sir? Political lang naman talaga yan, ma'am. Takot lang sila manalo sa tugit, hindi si Sara eh. Wala naman kasing basehan yung sinasabi nila about kay Vice President Sara Duterte. Kasi nakikita naman natin na malinis naman yung records niya. Tsaka yung sinasabi nilang allegations about kay VP Sara, hindi naman talaga totoo yun. Kasi yung mga Pilipino, gising na eh. Namulat na sa ano talaga yung totoo. Actually, sa opinion ko, mas lamang ang defense dahil nakita nila yung loophole about sa witness mismo. Yung tungkol sa training niya, tungkol sa investigation niya, lahat. Malakas ang kaso ng prosecution. Matibay. Nakita niyo may mga elemento ng kanilang ebidensya. Hindi nagsisinungaling yung ebidensya, matibay. Pero ang ginagawa ng depensa, hindi sila umami na hindi ginawa. Di ba? Para pong joke time. Kasi parang everything na sinasabi ng prosecutors, lahat lang, parang nag-o-object lang yung counterparty. So parang nilalaro lang tayo kahit ng mga senators na kampi kay Sara. It's annoying. Charot. Ako against kasi impeachment. Kasi sa nangyayari sa ngayon, lalo ngayon sa gobyerno natin, maraming parang it's not worth na parang sa impeachment tayo magtumutok. Mas marami tayong mga problems na kinakaharap sa government. Huwag na sa impeachment. Ba't tayo pa may impeachment? Malapit ng 2028. So, doon na lang tayo sa other problems na kinakaharap ng bayan.
For me, so far, okay siya. Both side naman, parang okay naman, nalatag naman nila kung ano yung mga gusto nila ipaglaban, di ba? Pero, ayun, gusto ko magharap ni Sara, di ba? Kasi kung wala siyang tinatago, go lang. Hindi naman, kumbaga, yung sinasabi niya, hindi pa naman niya pinapagawa talaga, no? Kaya niya nasabi yon kasi pinagbantaan din siya kahit sino naman, di ba, sasabihin din yung ganong bagay. Kaya lang, syempre, masama din naman yung sinabi niya, di ba? Kaya pareho lang silang may mali. Dapat talaga yung mga ganong bagay, hindi na sinasabi. Pwede nga sabihin, gawin mo na lang, huwag mo na lang sabihin, di ba? Mas tama yun, di ba? Kasi pag sinabi mo, maraming issue, gawin mo na lang, huwag mo na lang sabihin para walang issue. Hindi ako nakapanood ng impeachment trial. Pero kung akong tatanungin mo, kumbaga, dati ako Marcos loyalist, ama pa lang, hanggang sa anak. Pero sa nakikita ko kasi, hindi maganda na yung nangyayari. Maganda naman ang patakaran ni Sara, lalo na sa, nung masa DepEd siya. Yung impeachment na yan, may nangyayari sa likod niyan. May nagmamanipulate para matanggal si Sara. One thing more, Sara ako ngayon, hindi BBM. Masyadong magulo ang gobyerno ngayon. Sa totoo lang. Bumalik ang Marcos, akala natin mapapaganda. Pero wala. So kailangan siguro mapapagong presidente. At yan po ang naging polusyon ng bayan.